Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Diyos marahay na aga Luzon, maupay na aga Visayas, at maradyaw na buntag Mindanao. Kamusta ang gising nyo? Para sa mga estudyante na papasok na sa eskwela, bangon na at bilisan ng kilos dahil mahirap maipit sa traffic. Kay ate na nag-aayos na ng mga paninda, huwag kakalimutan ngumiti pagbati sa iyong mga suki. At kay tatay na pupunta na sa TODA, tutok muna dahil importante na updated kayo sa lagay ng ating panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabay din kaming mapapanood sa www.ptv.ph. Ako po si Eunice Suntayas, ang inyong makakasama ngayong Tuesday morning. At para sa maagang mag-e-exercise, asahan ang sunrise natin sa ganap na 5:45 ng umaga habang ang sunset naman natin ay 5:48 ng hapon. At sa puntong ito kasabay sa binabantayan nating bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, makakasama natin ngayon ang isa sa mga Pag-asa weather forecaster, Mr. Obet Badrina. Ano na po bang update dito sa bagyong Helen? Ano po ang track nito at kailan ito inaasahang lalabas ng ating boundary? Magandang umaga, Eunice, gayon din sa lahat ng mga tagapanood natin dito sa Panahon TV. So narito na nga yung update natin dito kay Bagyong Helen. Huli nating namataan ng Bagyong Helen, 320 kilometers northeast ng Basco sa Batanes, at bagyang lumakas nga itong bagyong si Helen sa 160 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na nasa 190 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahan natin na tatama na sa kalupaan ng Taiwan ang Bagyong Helen bandang tanghali ngayong araw at tuluyan ang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang nasabing bagyo ngayong gabi. Samantalang nakataas pa rin ang signal number 2 sa bahagi ng Batanes Group of Island, habang signal number 1 naman sa Northern Cagayan, kasama na rin dyan ang Babuyan Group of Island. So sa mga lugar na ito kung saan nakataas ang signal number 2 at signal number 1 ay magiging malakas ang hangin at magkakaroon din ng mga pag-ulan. Ito yung direktang epekto ng Bagyong Helen, kaya pinapayuhan natin yung mga kababayan natin dyan lalo na sa Batanes na mag-ingat at maging handa sa epekto ng Bagyong Helen. At Mr. Obet, isang katanungan po ito, bakit po ba kailangan magtaas ng tropical cyclone warning signal ang Pag-asa kahit hindi magla-landfall ito sa bansa? Magandang tanong yon kasi marami nga rin nagtataka, no? Kasi pag laging ang focus ng mga tao ay yung mata ng bagyo. Yung mata ng bagyo kasi actually yun yung pinaka-calm o pinaka hindi masungit na lugar. Yung katabi niya, yung tinatawag nating eye wall, ito halimbawa kagaya dito sa bagyong si Helen, yung sa gilid niya yung tinatawag nating eye wall, nandun yung pinakamalakas na hangin. Ang palabas noon, tinatawag nating rain bands, ito yung lugar naman kung saan malakas pa rin yung hangin at may mga pag-ulan. So kahit na hindi tumama yung mata ng bagyo, kagaya ngayon, hindi naman tatama sa anumang bahagi ng Batanes ang mata ng bagyo, pero nakataas pa rin ang signal number 2 dahil yung rain bands o yung ibang bahagi ng bagyo within at least 400 kilometers na radius ng bagyo ay magkakaroon pa rin ng malakas na hangin. So dahil doon, dahil nga ang tropical cyclone warning signal ay nakadepende sa lakas ng hangin, in-expect natin na magkakaroon ng malakas na hangin na makakaapekto sa bahagi ng Batanes. Kaya magtataas pa rin tayo ng tropical cyclone warning signal. Ngayon at nalinawan na po tayo kung bakit nga ba nagtataas ng tropical cyclone warning signal kahit hindi naman tatama o magla-landfall itong bagyo. At Mr. Obet, meron po ba kayong nakikita na mga sama ng panahon na maaari pang pumasok sa ating Philippine boundary? Oo, Eunice, ngayon meron tayong nakikita na isang low pressure area. Malayo ito, no, dito sa may bahagi ng Guam. Low pressure area to sa atin, pero sa Japan ito ay dineklara nila na tropical depression. So posible na itong low pressure area na magiging tropical depression din ay kikilos na ito banda October 1, no, dito sa bahagi ng northeastern part ng PAR
ay posibleng pumasok itong posibleng bagyo na to. So patuloy nating babantayan ito at bagamat maliit ang tsansa na magkaroon direct ng epekto sa ating bansa, maaari naman itong palakasin ang southwest monsoon. Kaya magbibigay tayo ng update sa nasabi natin na potensyal na maging bagyo bandang end of this week. Muli po, nakataas pa rin po ang babala ng Pag-asa para din sa mga pag-ulan na dala nitong habagat. At kapanghuling katanungan na po Mr. Obet, ano po ba ang nilalaman ng inyong 5 a.m. bulletin para sa mga ating viewers? Sa mga lugar kung saan nakataas ang signal number 2 at signal number 1 sa Batanes, inaasahan pa rin natin ang masungit na panahon na mararanasan sa mga lugar na iyon. Samantala naman, bagamat walang direktang epekto ang bagyong si Helen sa iba pang bahagi ng ating bansa, magkakaroon pa rin ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, partikular na dito sa bahagi ng Western Visayas, gayon din dito sa may Mimaropa part at gayon din sa mga lalawigan sa may Western Luzon, ito yung Ilocos Norte, kasama din itong Zambales, Bataan, Cavite at Batangas. Para naman sa Metro Manila at iba pang bahagi ng ating bansa, magkakaroon pa rin tayo ng maaliwalas at mainit na panahon, subalit may mga posibilidad pa rin ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Dahil nga nakakaapekto pa rin ang southwest monsoon o hanging habagat sa ating bansa na ngayon ay unti-unting na pinapalakas ng bagyong Helen. Muli po nakasama natin ngayong araw na ito, Mr. Obet Badrina, maraming salamat po sa inyong mga ibinahaging impormasyon. Huwag pong maglilipat ng channel dahil magbabalik kami matapos ang ilang paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.